Tahasang ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na tumatanggap umano ng kickback sa mga proyekto ng pamahalaan si dating House Speaker Martin Romualdez, partikular na sa mga proyekto ng flood control at illegal gambling operations. At kasabay po nito, itinuro naman ni Senador Chis Escudero si Romualdez na siya pong utak nitong pagdawit sa mga senador sa issue po ng kontrobersyal na flood control projects para nga naman malihis ang atensyon ng media at publiko sa tunay na salarin. Kaya naman may panawagan sa Escudero na para matumbok kung sinong utak dito sa kontrobersyang ito, kaya papayo niya sa publiko na huwag mapanlinlang dito sa mga usapin na ito mula sa kay Romualdez. Kunin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian? Alex, nagdeklara na nga ng gera si Senator Francis Escudero laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na ani ay may pakana ng pagdawit sa mga senador sa mga umano'y anomalya at pagkuha ng kickback mula sa mga flood control projects. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Martin Romualdez. Nagsalita na at direktang pinangalanan ni Senator Francis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na umani na sa likod ng sarswela para pangalanan at ipitin ang mga senador at iba pang personalidad na umani nakakatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ayon kay Escudero, ang mga senador ang iniipit para ilihis ang atensyon ng media at ng publiko sa mga tunay na may kasalanan. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang. Sabi ni Escudero mismo ang assistant engineer na si Bryce Hernandez ang umaming walang pangalan ng kahit isang senador sa kanyang computer sa mga tumatanggap ng umano'y kickback, kundi mga kongresista, pero tila nag-ibang script pagdating sa kanyang boss na si dating District Engineer Henry Alcantara. Hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga? Inakusahan din ni Escudero si Romualdez na ginamit ang budget para isulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginamit ani ito ni Romualdez kahit alam nitong hindi uusad sa Senado ang reklamo. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Hindi na raw siya nagtataka bakit isa siya sa tina-target ngayon at inaakusang tumanggap ng kickback dahil hindi siya sumang-ayon sa mga maitim na balak o agenda ni Romualdez. Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkaka-dismiss ng impeachment complaint
laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisidi niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Kinukwestiyon din ng senador bakit naging mabilis ang pagkilos ng Department of Justice at pagsasampa ng kaso laban sa mga personalidad na pinangalanan ni Alcantara at Yusek Roberto Bernardo pero tila malamya kay Romualdez. Yan ay kahit pa direkta na itong tinukoy ng dating security aide ni Congressman Zaldico na kasama sa dinadalhan nila ng pera na nakalagay sa mga maleta. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na dineliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Dahil sa malawakang katiwalian sa mga sangay ng pamahalaan, sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi na stable ngayon ang gobyerno. Ayon sa pangalawang Pangulo, nagpapatuloy ang pang-aabuso sa mga institusyon ng pamahalaan at wala umanong solusyon ang gobyerno hinggil dito. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una lang pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Nakakalungkot anya na dahil sa korupsyon 3 taon na ang administrasyon pero wala pa ring malinaw na proyekto para sa mga Pilipino. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we run on the platform of unity and continuity. Ang expectation noon is that there will be continuity on the projects like the build projects of the former administration at yung mga iba pa na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala naman tayong nakita. Hindi na raw siya nagulat sa mga alegasyon ng pagdadala umano ng milyon-milyong pisong pera kay Romualdez na nakalagay sa mga maleta. Hindi law umano sa flood control nang gagaling ang kickback na idinideliver umano kay Romualdez, kundi sa mga umano'y illegal gambling operations. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. May testigo raw siya na maaring magpatunay pero tumanggi siyang pangalanan dahil sa seguridad nito. Yung mga, ayoko sabihin kasi tatanggalin nila, pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao, wala na tayong promise office. Pero hindi po ba? Oh, yes. Sa isyu ng umugo na kudita sa kasagsagan ng kilos protesta laban sa korupsyon, sabi niya walang kumausap sa kanya para sa posibleng pagpapalit ng administrasyon. Hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga sundalo. Siguro mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi.
Alex, hahabulin daw ni Senator Francis Escudero itong si Romualdez at handa niya itong labanan hanggang sa korte at magsasampa siya ng kaukulang kaso. Sa isang statement naman, sinabi ni Romualdez na walang basihan, luma na daw yung mga aligasyon ni Escudero. Sabi niya, sa halip daw na magpaliwanag ay nanisi pa ang senador. Alex. Okay, yun nga rin ang tanong ng bayan, no? Siguro tanong ko na rin, siguro, Mean, batid natin na nung Senate President pa si Escudero ay madalas niyang kasama itong si dating Speaker Romualdez sa Malacanang at sa ilang pang mga okasyon. Pero ang tanong ng bayan, bakit ngayon lang siya nag-iingay, no? Di tulad sa mga Duterte, matagal na nilang binubunyag ito tungkol sa mga ginagawa umano nitong si Romualdez. Yan din ang itatanong natin, Alex, bakit lang ngayon lang siya tumayo sa plenaryo at nagsalita gayong ilang pero Alex, itong nakaraang pagdinig lang siya talaga pinangalanan sa investigasyon ng Senado. Marahil ay kumonsulta pa itong si Escudero sa kanyang mga abogado. Okay. Anong plano bukas? Meron bang itutuloy ba ang Senate Blue Ribbon Committee hearing? Wala pang nakatakdang susunod na pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee dahil sa ngayon, Alex, abala ang mga senador sa pagtalakay sa panukalang budget ng pamahalaan dahil sa susunod na linggo maaring i-rekomenda na para sa plenary deliberations itong panukalang budget. Ang pagtiyak kanina ni Senate President ni Senate President Vicente Soto, magiging transparent ang lahat ng proseso ng budget, lalo na yung mga budget insertions. Okay, maraming salamat sa iyo, Mean Corvera. Mata natin, jump po sa Senado.